Nang sumunod na araw, sa Amerika ay natalo ang team ng Hornets laban sa Wings dahil nahirapan si Dunstan, kaya doon na nagtapos ang 4 na sunod-sunod na panalo ng Hornets. Dahil doon ay pinagalitan ni Mr. Lance ang coach na si Stacey lalo na at pagkakataon na sana nilang makabawi, pero hindi pa umano nagpapasok si Stacey ng pinch hitter gayong nahihirapan na si Dunstan. Sinabi pa ni Mr. Lance na si Stacey umano ang mananagot kapag hindi sila nagtuloy-tuloy. Kinabukasan, habang nagaganap ang laban ng Hornets ay tulala lang si Dunstan sa bench at iniisip nito ang sinabi ng coach na magpapahinga muna siya at papalitan ni Close hanggat hindi bumabalik ang laro niya. Kasabay niyon ay mapapansin naman na nape-pressure si Stacey lalo na at nasa last inning na ng laro. Maya-maya pa ay ipinasok na ni Stacey si Dunstan bilang center fielder habang si Green naman ay sa left field. Habang nakapwesto doon ay sinabi ni Dunstan sa sarili niya na dahil sa pangit na ginawa niya sa batting ay babawi siya sa depensa. Ngunit nang mahit ng batter ang bola ay sabay silang tumakbo ni Green upang suluhin ang bola, dahilan para magkabanggaan sila at madaganan niya ang noy nakakilong binti ni Green kaya nagkaroon ito ng injury. Matapos may sugod sa ospital ay ibinalita ni Stacey sa team na may napunit na ligament sa tuhod ni Green kaya sa tingin umano nito ay hindi na iyon makakalaro sa buong season. Sa kabila ng nakakalungkot na pangyayari ay umaasa umano si Stacey na hindi siya bibigwin ng iba dahil kailangan pa rin naman nilang magpatuloy. Dahil doon ay hindi naiwasang sisihin ni Dunstan ang kanyang sarili sa nangyari, pero sinabi ni Watts na aksidente ang nangyari bagay na sinang-ayunan naman ni Goro. Nang sumunod na araw, dinalaw ni Dunstan si Green sa ospital at humingi ito ng tawad pero sinabi ni Green na hindi iyon kasalanan ni Dunstan. Bago tuluyang umalis ay sinabi ni Green na maglaro na lang si Dunstan para sa kanya, at ipakita nito ang trophy ng Hornets. Subalit sa laban ng Hornets kontra Grippers ay naging alanganin sila dahil nasa ika-9 na inning na pero 1-0 pa rin ang score pabor sa Grippers. Dahil doon, kahit hindi naglalaro si Dunstan ay gumawa ito ng pwedeng maitulong sa team sa pamamagitan ng pagpapalakas ng loob sa kanilang kateam na si Roy. Pagkatapos nyon, hindi nagtagal ay sumalang na si Dunstan bilang batter, kung saan ibinigay nito ang lahat ng makakaya hanggang sa maisara ng Hornets ang laban na may score na 5-1. Masaya naman si Mr. Lance sa naging resulta, at lalo pa itong natuwa nang matanggap ang balita na kailangan na lang i-formalize ang kontrata at malapit na umanong makapaglaro ang magiging bago nilang miyembro. Pagkatapos ng laro, habang nasa locker room, nabanggit ni Keane sa kanyang mga kateam na ang manlalarong papalit kay Green ay si Mike Murdock, bagay na hindi mapaniwalaan ng mga nakakakilala roon. Nagtaka si Goro kung sino ba talaga si Murdock, pero ang sinabi na lang ni Sanders ay isa iyong malaking problema. Ayon sa mga usap-usapan, kapag may nakasalubong si Murdock na hindi nyo nagugustuhan ay bigla na lamang yun itong sinasapak. Sinasabi pa nga na kung pagpapatong-patungin ang lahat ng taong nabiktima nyon ay mas mataas pa raw iyon kaysa sa Statue of Liberty. Marami pang masasamang kwento tungkol kay Murdock ang nabanggit ng mga ito, kaya napatanong si Goro kung tao pa ba talaga ang tinutukoy nila. Ngunit sa kabila ng mga chismis na iyon, hindi naman umano maipagkakaila na napakahusay talaga ni Murdock sa baseball. Dahil doon, sinabi ni Goro na wala silang dapat ipag-alala. Isa pa, naranasan din daw ni Goro na maging pasaway noon, kaya naisip nito na baka magkasundo silang dalawa. Kinwestiyon naman ni Stacey si Mr. Lance kung bakit sa dami ng pwedeng piliin ay si Murdock pa ang napili nito, gayong kilala iyong takaw gulo. Ngunit hindi yun iniisip ni Mr. Lance, dahil ang gusto lamang naman nito ay ang sumikat ang team. Kaya sinabi nito kay Stacey na simula bukas ay agad ng paglaruin si Murdock. Kinabukasan, agad na ipinakilala ni Stacey si Murdock sa team. Pagkatapos nito ay pinagsanay na niya ang mga iyon, at doon nakita ni Goro kung gaano nga kahusay na manlalaro si Murdock. Kinagabihan ay nagsimula na ang laban ng Indiana Hornets kontra Minneapolis Suns, kung saan sa una pa lang ay muntikan ng masaktan si Goro dahil sa hindi pagpasa ni Murdock ng bola. Para kay Sanders, kung patuloy na gaganunan ni Murdock si Goro sa laro ay hindi malabong pumalag na iyon. Nagpatuloy ang game hanggang sa magawang makascore ng Hornets sa ibaba ng ika-6 na inning dahil kay Murdock. Subalit pagkatapos nyon, nang si Goro na ang pupwesto sa mound upang mag-pitch, sinabihan siya ni Murdock na sadyaing tamaan ng bola ang batter upang makabawi sila dahil kanina ay tinamaan din ng bola si Murdock. Gayunpaman, hindi sinunod ni Goro ang kagustuhan yun lalo na at sa ganoong paraan namatay noon ang kanyang ama. Dahil doon ay nilapitan siya ni Murdock at sinabihang duwag bagay na ikinainis ni Goro, kaya tila naapektuhan na ang pagpipitch nito. Kinausap ni Keane si Goro kaya isiniwalat nito roon ang tungkol sa mga sinabi ni Murdock. Sinabi ni Keane na kakausapin niya mamaya si Murdock tungkol doon, kaya sa ngayon ay mag-focus muna umano si Goro sa batter. Subalit naka-score ng 2 ang Suns dahil sa pagkakamali ni Murdock kaya hindi na napigilan ni Goro ang sarili na komprontahin ito.
Nauwi yun sa pagtatalo hanggang sa manapak na si Murdoch pero sa halip na kay Goro, ay sa mukha ni Roy tumama ang kamao nito. Pilit na inawat ng iba ang dalawa pero nagwala pa lalo si Murdoch kaya itinulak nito si Nakin. Dahil doon ay tinanggal na si Murdoch sa field, at nag-iwan pa ito ng kamalasan sapagkat nagkaroon ng bali si Kin dahil sa pagkakatulak nito kanina. Hindi nagtagal ay natapos ang game sa score na 2-1 pabor sa Suns. Sa locker room, sinabi ni Goro kina Sanders kung bakit nagkaganoon si Murdoch, pero para kay Watts ay may kasalanan din umano si Goro dahil hindi naman nito alam kung sinadya yun ang pagkakamali kanina sa laro. Nang sumunod na araw ay naging laman ng balita ang pagkatalo muli ng Hornets, pero tila baliwala lang iyon kay Murdoch.